Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa nalalapit na barangay at SK election na nakatakda po ngayong darating na Nobyembre 2, 2026. So mula ngayon mga kababayan ay eksaktong 112 na araw na lamang po mga kababayan, sasapit na yung November 2, 2026 BSKE at eksaktong 75 days bago po yung pong filing ng Certificate of Candidacy. So napakalapit na po talaga mga kababayan ha. 75 days na lamang po bago yung filing ng Certificate of Candidacy. Kaya ngayon po ay bibigay ko po sa inyo mga kababayan, ito pong mga mahahalagang petsa na may kaugnayan po dito sa nalalapit na barangay at SK election. Ito po mga kababayan, ito po ay ang COMELEC Resolution number 11191. Ito po, COMELEC Resolution number 11191 ay ang opisyal na kalendaryo ng mga aktibidad at listahan ng mga ipinagbabawal na kilos para sa barangay and SK election. So mahalagang maunawaan at malaman po ng ating pong mga kabarangay, lalong-lalo na ng mga tatakbo ng mga kakandidato. Kaya kung ikaw po na nanonood po ngayon, may kamag-anak ka, may kaibigan, may kakilala na tatakbo kakandidato sa darating na barangay at SK election sa November 2, 2026, ayan, i-share nyo po itong video na ito sa kanila para po sila ay magkaroon ng impormasyon patungkol sa mga mahalagang petsa patungkol dito sa pagdaraos ng halalang pambarangay. Ito po mga babayan. Ito ay ipinalabas ng Commission on Elections noong Enero 28, 2026 pa upang magsilbing guide sa mga botante, mga kandidato at mga opisyal ng gobyerno. Ito po yung mga mahalagang petsa sa kalendaryo. Ayon sa tala ng COMELEC, narito ang mga pangunahing petsa na itinakda ng resolusyon. Ito po, Setyembre 28 hanggang October 5. Uulitin ko po Setyembre 28 hanggang October 5, paghahain ng Certificate of Candidacy or COC ng mga tatakbo ng mga kakandidato, mga aspirants or kaya re-electionists. Ayan, from October 28 hanggang September 28 hanggang October 5, yun pong paghahain ng kanilang Certificate of Candidacy or COC. At October 3, ito po, October 3 hanggang November 9, ito po yung official election period kung kailan ipatutupad ang ganban. At sa October 22 hanggang October 31, ito po yung official na campaign period para sa mga lokal na kandidato. Ibig sabihin mga kababayan, from October 22 hanggang October 31, diyan lamang ho kayo pwedeng mangampanya, diyan lamang ho kayong pwedeng manuyo sa inyong mga kabarangay at sabihin sa harap ng inyong mga kabarangay yung inyo pong mga plataforma, mga plano sa inyong barangay sakaling kayo po ay pala rin na manalo sa darating na halalang pambarangay. Uulitin ko October 22 hanggang October 31 ang kampanyahan. At November 1 naman, ito po yung bisperas. Ibig sabihin mga kabayan, pag bisperas, bawal ang pangangampanya na. Bawal lang mangampanya sa November 1. At magsisimula ng liquor ban.
November 2, araw ng halalan. Ito po November 2, ito po yung araw ng halalan at mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang po yun pong botohan mga kabayan. At Desyembre 2, ito po Desyembre 2, December 2, huling araw para sa pagpasa ng Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. December 2 po yan mga kabayan. At ito naman po yung mga ipinagbabawal na kilos. Sa English ay prohibited acts mga kabayan. Ito po mga kabayan, upang masiguro ang malinis na halalan, ipinagbabawal ng resolusyon ang mga sumusunod. Ito po mga kabayan, tandaan po ninyo. Ito po yung mga ipinagbabawal. September 2 hanggang December 2, pagbabawal sa paglalabas o paggastos ng pondo ng bayan at pagsasagawa ng mga pampublikong proyekto. Bawal daw po yun yung Public Works Ban. At Setyembre 18 hanggang November 1, pagbabawal sa pagtatalaga, pagpapasahod, pagtaas ng sweldo, paglipat o pagtanggap ng mga bagong empleyado sa gobyerno. Bawal po yan yung pag-appoint ng mga bagong ng mga empleyado ng gobyerno. Bawal yung pagpapasahod, pagtaas ng sweldo, bawal po. Kasi parang may tawag dito, may pinapaboran, parang ganon. At paglipat o pagtanggap ng mga bagong empleyado sa gobyerno. At September 28 naman hanggang October 2 mga kababayan, ito po, mahigpit na pagbabawal sa vote buying or pagbili ng boto or vote selling mga kababayan. Bawal na bawal po yan mga kababayan, yung vote buying. Sa September 28 po yan hanggang November 2. At October 3 naman mga kababayan hanggang Nobyembre 9, pagdadala ng armas o baril sa labas ng bahay nang walang pahintulot, gun ban, na tawag na itong gun ban. Yan po ay sa October 3 hanggang Nobyembre 9, bawal po kayong magdala o maglabas ng armas katulad po ng baril o anumang uri ng mga armas. Sapagkat ipinagbabawal po yan ng ating pong Commission on Elections. Mahigpit po na ipinagbabawal. Okay? So yan lamang po mga kababayan. Sana ay natandaan po ninyo yung ating pong i-discuss po ngayon. Kaya mahalaga po ito mga kabayan lalong-lalo na doon sa mga kakandidato, mga re-electionist o kaya mga aspirants. Mahalaga na matandaan po ninyo yan para hindi po kayo ma-disqualified ng Commission on Elections. So hanggang dito muna yung atin pong update mga kabayan. Basta't tuloy na po itong November 2, 2026 barangay at SK election ayon mismo sa Republic Act 12232 na nilagdaan ng atin pong Pangulo noong nakaraang taon pa mga kabayan. So maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.